kapatid na Johnny Navanes, kasama ating mga panel council. Go ahead, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Mula po dito sa Naga City, ang ating pong bisitang magtatanong ay mula sa Tigaon, Camarines Sur, isang born again po siya. Si 28 years old, si Patty Miranda, andito po siya. Bakit po awak reliyon, may kanya-kanya po silang pangalan ng Diyos? Isa lang naman po yung sinasamba natin Diyos, si Jesus. Bakit po, example po yung Jehovah, yun po yung Diyos nila. Alam mo kapatid na Pati, kasi dahil sa tigas ng ulo ng mga tao, kaya nagkakaganon. Ayaw kasi sumunod sa Biblia. Pag susunod ka kasi dapat, ang susundin mo ay nakasulat. Huwag lalagpas sa nakasulat, huwag hihigit. 4:6 ng unang Korinto, pakinggan mo. Ang mga bagay niyang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng Biblia, matuto tayo, huwag hihigit sa nakasulat. Ngayon, tinutukoy ni Pablo na nakasulat, yung isinulat nila. Yung isinulat ng mga propeta, yung isinulat ng mga apostol. Kailangan ang matutunan natin, huwag hihigit doon. Ang mga iba, matigas ang ulo. Wala naman sinulat si Pablo na Jehovah. No? Wala naman sinulat ang mga apostol na Jehovah. Wala nun, kapatid. Wala nun sa Biblia. Inaamin naman niya na saksi ni Jehovah na yung pangalang Jehovah, lumitaw lang yan noong 14th century. 1400 taon pagkalipas ng kamatayan ni Kristo. Ay ibig sabihin, na-invento yan 1,400 taon pagkawala ni Kristo at mga apostol dito sa lupa. Doon lang lumitaw yung pangalang Jehovah. Pinapatunayan niya ng aklat ng mga saksi ni Jehovah. Basahin natin yung New World Translation sa foreword ng mga saksi ni Jehovah. Basahin natin. Pakinggan mo ha, kapatid. Ito po yan, nakasulat sa New World Bible Translation. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Na-invento lang yung pangalang Jehovah noong 14 na siglo. Inaamin ng saksi ni Jehovah na yung Jehovah, hindi narinig yan, hindi ginamit yan, hindi nakikilala yan ng mga Kristiyano at ng mga propeta at ng mga Hudyo. Basahin natin ang aklat nila, si Luke, ng mga saksi ni Jehovah. Sige po, ito po ang kanilang aklat na nangangatwiran mula sa kasulatan sa page 191. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Naamin nila, hindi kilala ng mga Hudyo, hindi kilala ng mga Kristiyano yung pangalang Jehovah. Kasi binuo lang ito ng ilang makabago ng mga nag-translate ng Biblia. Sa original na Biblia, sa Hebreo at saka sa Grego, walang pangalang Jehovah. Unang-una na sa lahat, kasi wala naman letter J sa alphabet ng Hebrew. Sa Hebrew alphabet, there is no letter J. Paano magiging Jehovah ang pangalan ng Diyos? Wala Jehovah sa alphabetong Hebreo kung saan isinulat ang original na Biblia. Imposible na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kaya sabi ng mga saksi ni Jehovah, kahit mas tama yung Yahweh, sabi naman ng iba, Yahweh raw. Sabi ng mga saksi ni Jehovah, kahit parang mas tama yung Yahweh, ang ginagamit namin ni Jehovah, kasi mula noong 14 na siglo, kilala na ng mga tao yung Jehovah. Kahit pala mali, basta kilala na ng tao, siya mo. Mali ang paraan ng iba. Huwag kayong magagalit sa akin, ganun. Hindi na sinuri nung iba, naniwala na lang. Hindi nila lang saan galing yung Jehovah eh. Yung pala'y na-invento yung pangalan na yon, 1400 taon nang wala si Kristo mga apostol. Hindi galing kay Kristo yung pangalang Jehovah at saka sa mga apostol. Mali yun, kapatid. O kagaya limbawa ng mga
mga Chinese na naniniwalang ang Diyos nila ay si Confucius. Yung paniniwala ng Confucianism. Meron Zoroastrianism, Zoroaster. Meron naman yung Baha'i faith. Ang Diyos naman nila ay si Baha'u'llah. Hindi totoo yan kapatid. Kahit ano pa itawag nila sa Diyos nila, mali kasi hindi naman yun ang nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, yun ang dapat nating matutunan. Sabi ni Apostol Pablo, 4:6 ng unang Korinto, sabi niya, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya kung alin yung nakasulat, dapat yun ang matutunan mo. Ang iglesia sa Biblia, iglesia ng Diyos. Ba't ang pangalan ng iglesia mo Pentecostal? Hindi, mali. Ba't naman ang tawag? Ang nasa Biblia, Church of God, iglesia ng Diyos. 20:28 ng gawa. Basahin natin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na pinili niya ng kanyang sariling dugo. Nakasulat sa Biblia, iglesia ng Diyos, kapatid. Yan ang pinangaral ng mga apostol. Pinangaral sa Judea, sa Samaria, sa Galacia, pinangaral sa Corinto. Iglesia ng Diyos yan. Basahin natin ang 2 Corinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Kita mo, iglesia ng Diyos ang nakarating sa Corinto, pinangaral ni Apostol Pablo. Ba't ang tawag sa iba? Ano ka, born again? Ba't born again? Ang nakasulat sa Biblia, iglesia ng Diyos, tapos born again ka. Wag namang magagalit ang kahit na sino. Sinasabi ko lang, yung sabi ni Pablo, matuto tayo kung ano yung nakasulat. Huwag natin dadagdagan yon, huwag natin yung babawasan. Kaya ang iglesia totoo sa Biblia, iglesia ng Diyos. Ang aral na totoo, yung nakasulat. Walang dagdag, walang labis, pati sa pera, pati sa damit, pati sa pagkain, pati sa lahat ng aral, dapat nakasulat sa Biblia. Huwag hihigit sa bagay na nakasulat. Naunawaan mo po, kapatid na Pati. Opo. Salamat. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka, kapatid, at pati ang iyong mga mahal sa buhay. Salamat po mula sa Naga City. Meron po tayong mga in-studio guests.